Alam nyo bang hindi lang tayo ang nakakaroon ng fresh start? Dahil sa ilalim ng karagatan, makulay na sinasalubong ang panibagong yugto ng buhay ng ilang nilalang dito. Ang mga coral reef o bahura, tila busy streets sa dami ng makukulay na isda. Dito ipinapanganak at lumalaki ang samot-saring buhay ilang. Isang mundong puno ng bagong simula bawat araw. Isa na rito ang pugita o ang octopus. Unang sisid pa lang namin, bumungad na agad ang isang common octopus. Sa paglipat nito ng pwesto, bigla itong nagpalit ng kulay. Isa ito sa kanilang kakayahan bilang depensa sa kalaban. Maya-maya pa, isa pang uri ng pugita ang nagpakita sa amin. Ang mimic octopus. Kaya niyang manggaya ng halos 15 klase ng hayop para man din lang gaya ng marine crab. Mula paggalaw hanggang sa paglalakad nito sa tubig. Kaya niya ring gayahin ang galamay ng lionfish. Mukhang nagpakitang gilas ang pugitang ito ah. Sinubukan naming sumisid sa dilim. Nakasalubong namin ang isang pambihirang pugita. Para itong sumasayaw sa pagsabay ng agos ng tubig. Hanggang sa ibinuka nito ang kanyang galamay na parang kumot. Dahilan para siya ay tawaging blanket octopus. Bihirang makita ito, kaya laking tuwa ng aming team nang madokumento namin ito. Sumulpot naman bigla ang isang big blue octopus. Dahan-dahan niyang inunat ang kanyang galamay. At ipinasok ito sa butas para makakuha ng maliliit na isda. Sari-saring ipinamalas na kakayahan ng mga pugita. Isang paalala na kaya nilang umangkop sa anumang hamon ng buhay. Sinasabing ang mundo natin is composed of 70% water. Ito pa rin yung pinaka least explored. Madami tayong hindi pa rin nalalaman pagdating sa mga laman dagat. Totoo naman kasi every time lagi pa rin tayong nakikita at nadidiscover ng mga bagong hayop sa ilalim ng dagat. Pagdating natin sa baba, hindi siya masyado malalim. Kasi around 15 meters, sandy yung floor. At meron mga patches lang ng mga areas kung saan nabubuhay yung ilang mga corals. Sa tuwing magdadive, kailangan mo talagang maging mapagmapsid. Katulad na lang ng clownfish na ito, bantay sarado sa kanyang mga itlog.
Dahil pagkatapos mangitlog ng mga babaeng clownfish ng 100 hanggang 1,000 itlog, babantayan naman ito ng mga lalaking clownfish hanggang sa ma-fertilize ang mga ito. Ito ang magiging daan para mabuo at hindi ito mabugok. Beyond that area, kung titignan mo ng malayuan, talagang barren na, puro sandy area. At yung area lang na yun, yung kanyang nilalagian, doon lang niya piniling mangitlog. Handa nilang atakihin ang sinumang mananakit sa kanilang itlog. Sa kabilang parte ng dagat, ang tahimik na araw sana ng clownfish, biglang nabulabog ng isang grupo ng maliliit na isda na papalapit sa anemone. Hanggang sa biglang sinakop ng three-spot domino damselfish ang anemone. Kilala silang agresibong isda. At si anemone rin ang kanilang tirahan. Pero syempre, hindi magpapatalo ang matatapang na clownfish. Tinataboy nila palayo ang damselfish sa kanilang tirahan. Hindi lang kasi teritoryo ang iniingatan nila, kundi ang mga itlog na magpapatuloy ng kanilang lahi. Yung clownfish kasi, meron kasi silang tinatawag na habitat specificity. Meaning na usually associated kasi siya sa mga specific na organisms na mga tinatawag na sea anemones. So yung sea anemones kasi, kapag may climate change, umiinit yung tubig, nagbi-bleach siya or namumuti, and then kapag namuti sila, may potential na matay sila. Siyempre, wala nang matulugan yung mga anemone fish, di baka mamatay din sila. Ang tahimik pero mabagsik na nilalang, sa unang tingin, para silang bato o parte lang ng bahura. Pero sa malapitan, isa palang frogfish. Hindi man ito gumagalaw pero huwag magpalin lang dahil bigla itong nananakmal. Tinatawag na ambush master ng karagatan ang mga frogfish. Maliliit na isda ang kanilang kinakain. Mapapansing nakapwesto sila sa matitingkad na parte ng corals at matyagang nag-aantay ng kanilang target. Maliliit ang kanilang mata pero matalas ang kanilang paningin at pakiramdam. Sa loob ng 6 milliseconds o mas mabilis pa sa isang kisap mata, kaya nitong lamunin ang kanyang prey. Bihira rin itong lumangoy. Kaya ginagamit ito ang pelvic at pectoral fins para maglakad. Kapansin-pansin din ang iba't ibang kulay ng mga frogfish. Pero hindi ito bilang palamuti kundi para makibagay sa kanilang paligid. May kakayahan silang magpalit ng kulay para magsilbing camouflage. Ito ang kanilang depensa sa dagat at paraan para makapag-adjust sa paligid. Sa bawat alon, may kwento ng panibagong hamon. Bawat isa may kakayahan na makibagay para mabuhay at magawa ang kanilang tungkulin sa mundong ginagalawan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.